So ito guys, bonus round ulit. May nakita na naman ako na parang kumuha sa attention ko na subukan kong bilhin. Basta kung ano-ano lang. Ito guys, 350 pesos. Ayan. Ito ay, ewan ko anong gamit nito. LED naman, oh. May tatak siyang LED. So naisipan ko lang, just in case na matapos yung studio, pwede kayong gumamit ng mga ganito. Ito guys, LED. Titingnan lang natin yung quality. Hindi natin ipopromote. Titingnan natin yung quality kung sulit ba. Sa bagay yung 350, medyo hindi yata sulit yun kasi nga napakamura. Ayan guys, oh. Tapos meron na siyang kasamang power supply. Yung power supply talaga ang gusto ko dito. Itong LED hindi kasi nga nakikita ko hindi siya maganda. Sana yung power supply maganda kasi pwede natin magamit. Ang gaan, sobrang gaan. Ay, maalog-alog pa, oh. Ito yung nakita ko kasi, nakita ko yung box, tapos nakita yung presyo. Parang pwede natin gamitin sa ibang mga device na siguro sulit na rin. Sa bagay kasi kung bibili ka ng ganito, almost 300 pesos mahigit. Sa bagay, marami sa online na bibili yung mga SMPS, mas malalakas at mas maganda pa. So, eto, sa tingin ko hindi siya sulit. Lugi ako. Lugi. Yan, yun lang yung laman ng ano, 350 pesos. Tapos doble pa yung kanyang, tingnan natin yung previous na price niya. Parang ano, na-scam ulit ako. Tingnan natin yung previous na price niya. Parang may unang price to, baka para mas mura pa noon. Okay. Yan guys, oh. Naaninag nyo siguro 525 yata. 525.00. So ang previous price niya ay nasa 500 pesos mahigit. Tapos nag-down siya to 350 pesos. So malamang hindi nila mabenta-benta kasi mahal. Ayan. So almost scam pa rin kasi nga yung quality, kung 500 pesos ito, na-scam ka. Kasi nga yung quality talagang halos lulutang siya sa hangin sa gaan. Yung board niya, almost kalahati lang siguro to. Titingnan natin na may surprise. I-test muna natin yung quality ng kanyang LED. Transparent na, ewan kung paano to. Ayan, oh. Okay, so ito siguro yung mga nilalagay sa mga singit-singit. Yan. Sa mga lamesa, pwede natin gamitin. Okay, sa gilid ng mga kanto-kantoan ng mga bahay natin pwedeng gamitin. Kasi nga ito ay IP60 waterproof na lang kasi di natin kabisado yon. Okay? Waterproof siya pero may mga nakita ko dito na mga dent at mga weak point na senyales na dito papasok ang tubig. Yan, oh. Dito, hindi ko alam kung nabutas yan or nabutas ng init ng LED. Okay? Yun. Hindi maganda yung quality ng kanyang LED kasi nga may mga butas-butas kung gagamitin natin as outdoor, delikado. Sa kanyang ano, saksakan, talagang bagsak yung quality. Maiksi, sandangkal lang. So kung gagamit ka nito tapos sa outlet mo ilalagay, nakabitin siya. Kung mababa yung outlet mo, pwede, pero kung mataas, nakabitin siyang ganyan. Yung output, tinipid sa cord, tinipid sa output cord, dalawang dangkal dito. Parang buntot lang na ano. Isaksak natin. Ayan siya guys, oh. Ayun, marami siyang LED pala, oh, tapos flexible. So, ilalagay lang siya sa mga singit-singit, ganyan. Meron kasing iba nandito sa ibabaw, yan, oh. Bale, ang naka-expose yung ibabaw. Pero ito, sa mga singit-singit. Pwede sa mga lamesa natin, sa mga divider pwede. Yan siya guys, oh.
Subukan natin patayin kasi nga pwedeng tanggalin dito. Ingat-ingat kasi nga sa 220 yan, meron siyang konting kagat. Yan o. So itong power supply niya guys ay auto volt siya, 100 volt to 240 volt AC, 1 ampere, 50 to 60 Hz. 12 volt, 3 ampere. Pero napakagaan, ewan ko kung kaya niya ng 3 ampere to. Malamang 1 ampere lang siya. Okay. Yan siya guys oh. Hindi naman siya mainit. Okay naman yung ano niya, temperature. Kasi kanina pa. Ito lang medyo ano, ramdam niya kagad yung init. Kaya nga sinabi ko, malabong 3 ampere to. Ito kasi ay pwede natin gamitin sa 12 volt. So kahit masira ito, madali lang. Madali iparaan. Meron ako pantanggal dito eh. Always ready ako kahit saan ako pumunta. Meron akong flat screw tapos Philip. Then meron siyang kasamang special wrench, socket wrench sa aking keychain. Okay, wala pong tinda niyan kasi kasama sa ano yan, EO. Gamit na kasama nung ano, aking salamin. Ayun, bumukas na dito. Yun. Para siyang yung mga charger ng Mensela na power tools, ganun kagagaan. Maliit lang yung kanya ano, power supply. So expect mo na pag sagsagan na gamit or charging, hindi siya tatagal. Yun. Okay? Ako muna titingin. Ayan, sabi ko lang nga, wala pang 3 ampere to sa tingin ko. Malamang nasa 1 ampere o 2 ampere lang siya. So, yan siya guys. Kagaya ni sinabi ko kanina na almost kalahati lang yung laman ng board sa kanyang box. Yun nga. Tapos yung bigat niya, mas mabigat pa to guys. Yung pinag-charge ko kay Thunderbox. Okay? Maliit lang kung tatansyahin ko to. Almost 2 weeks lang gagamitin kasi nga mainit yung output diode niya. Yung testing lang kanina na pinailaw, mainit na siya. Kaya malamang hindi to aabutin ng dire-diretso siguro na 2 weeks, malabaw pa. Kasi mangingitim yan. Mangingitim yung board tapos syempre maluluto yan. Bibitak. Okay, yung quality, syempre, 350 pesos. Kaya yung 550 pesos, nako, lugi ka, luging-lugi. Ito lang siguro yung talagang mapapakinabangan natin. Pero ito, akala ko ito yung talagang sulit at gusto kong gamitin. Pwede nating pang charge, pwede nating pang power supply sa ibang mga device. So, mahina kasi malamang 2 ampere or 1 ampere lang siya. Wala lang, kasi yun ang kumuha sa attention ko, itong power supply. Gusto ko sana ko. Lugi. Okay, so next time ulit, kita-kita naman tayo sa panibagong video ni Juan Dilasag. Para siyang nalulusaw kasi sa ilalim, pero hindi naman mainit to guys. Malamang siguro sa production lang talaga. Nagkaroon siya ng butas dyan, oh. Pero hindi siya mainit, ang mainit talaga ito. So, gagamitin siguro natin sa medyo mas malakas na supply. Malamang, doon siya masisira. Okay?